Ano man sabihin sa atin ng iba. Appearances. Your Honor, Attorney Jennifer Templo, most respectfully appearing as public prosecutor. Your Honor, Attorney Alexander Roman, appearing as the private counsel, appearing as the private prosecutor under the direct control and supervision of the Office of the Public Prosecutor. Counsel, are you not counsel for the accused? Sorry, Your Honor. Attorney Alexander Roman, appearing as the defense counsel of the accused. It seems you're not prepared. Magulo pa yung necktie mo, and you're also 1 minute late. Even excuse yourself when you entered the courtroom earlier. Young boy, you should respect this court. Your father is a well-known lawyer. He's known to be meticulous and never, ever late. My humble apologies, Your Honor. I'm sorry. Alden Richards delivered. I'm just so proud of him. I'm so happy for him. This is such a beautiful film, a very important one at that. And so, congratulations to everyone, to Viva also. Unang-una, syempre congratulations muna kay Alden, kay Direk Alden for his debut, directorial debut. Oo, grabe. Iba yung movie, parang socially relevant and kakaiba yung story niya. Tsaka gusto ko kasi halos lahat din namin. Family, yes, love, career. Ang tawag doon, may mga twist na hindi mo inaakala na galing. Hanga ako kay Alden, pero ito ginulat niya ako. Napaka-pulido ng pagkakagawa for a first-timer. Tabi! A person is innocent until proven guilty beyond all reasonable doubt. It was nice, it was fun, and hindi ko talaga in-expect na gano'n yung final edit. And yung twist and turns of events na hindi nila in-expect na gano'n pala. Hindi mo akalain na first movie lang to ni Direk Alden. Kasi parang, ang ganda eh. Yung roller coaster ng feelings na parang may comedy, ang ganda ng time yung comedy, merong romance, meron ding mystery, may parang thriller na rin. And so, parang wow, I'm so proud to be part of this beautiful film. Kumbaga, ang ganda rin ng mensahe nung pelikula. I'm really glad that the audience got the film in all aspects. Seeing their reaction, and I think that the reactions of the people didn't lie at all. We have a great film. Please watch and support our film, my first ever directorial debut, Out of Order on Netflix. Kapatay mo rin ba kami? Hello Kath Den fans! So mutual friend ng Kath Den mga kasambreros ay pinadala ni Sir Alden Richards ng Orchids, no? Si Miko Del Rosario. So kung sino po nakakilala sa inyo kay Sir Miko Del Rosario, no? Ito po yung part or naging part ng Hello Love Again production team mga kasambreros nung ginawa nga yung pelikula. And nagulat ako dito kasi yung IG or yung Instagram story and yung mga files ko dati kay Sir Miko mga kasambreros na kung saan siya ang nag-upload. Actually marami siyang in-upload na Kath Den during Hello Love Again dati mga kasambreros. So si Sir Miko Del Rosario ay isang content marketing at saka brand strategist mga kasambreros, no? Na kung saan ay close nga sa Kath Den mga kasambreros. So naisip ko dito kung Orchids ang pinadala ni Sir Alden kay Sir Miko Del Rosario kasi birthday niya today mga kasambreros ni Sir Miko, kung kaya niya pinadalahan mga kasambreros ng Orchids. So kung Orchids ang pinadala ni Soiti kay Miko Del Rosario, how much more ng birthday ni Ma'am Catherine? Baka niregaluhan ng mamahaling bag or sing-sing or ng siguro hindi, like kasi yung parang brooch na sing-sing na parang ibon mga kasambreros. Pero something siguro na alahas, no? Hindi na natin alam kasi syempre, no? Ba't pa naman nila papaalam? Private nga sila mga kasambreros. Siguro mga sing-sing or jewelry mga kasambreros na
binili ni Sir Alden, mga kasembreros, sa kumapa sa ibang bansa or sa kung saan. Basta something na mamahalin kasi nga worth it ang pagmamahal. So, hindi ka attorney, mga kasembreros. So, ito ay nagpasalamat si Sir Miko sa Orchids, tapos in-Instagram story niya. Tapos, pinost din naman ni Sir Alden sa kanyang Instagram story itong Orchids na binigyan niya kay Sir Miko, mga kasembreros, no? And sabi niya dito ay, thanks Alden Richard 02. So, tinag niya mismo si Sir Alden, mga kasembreros, sa Instagram, no? Tapos si Sir Alden din ay ni-repost ito, mga kasembreros, na kung saan ay pagmahalagang tao, mga kasembreros, no, ay binibigyan niya ng orchid. So si Sir Miko din po ang isa siya sa mga naging part talaga, mahalagang part, mga kasembreros or members, no, sa Hello Love Again production team. And ito yung mga videos nga na in-upload niya. Isa lamang, no, sa mga videos na in-upload niya itong parang nasa ASAP backstage sila nung naka-white dress si Ma'am Katrina at naka-black, no, combination. Tapos ay parang yung dumalaw si Maki, no, na kumanta ng Dilaw. Mukhang delikado na naman ako, yung theme song, isa sa mga theme songs ng Kathleen, mga kasembreros, during Hello Love Again. And yung sa victory party, no, ng Hello Love Again ay present din po. And alam niyo, nakaka-amaze dito, mga kasembreros, mamamangha kayo talaga kasi nung binisita ko yung Instagram ni Sir Miko Del Rosario, hindi naman sa pagmamayabang, pero lahat ng cast din during Hello Love Again, mga kasus, sila lang yung tandem na as in walang yung lahat ng likes, sobrang dami, no, may 6,000, may 5,000, tapos kinumpara ko yung iba, mga 100 plus, 77, 2076, no. Iba talaga yung charisma ng cast din, no, iba 179, yung iba 54, 31, and so on. So, yung Don Bell, marami rin, no? Pero yung kay Sir Alden at saka kay Ma'am Catherine talaga ibang level, no? Ibang level talaga, mga kasembreros. Yung Dust Bia, okay rin. Pero ang pinakamarami talaga dito yung Catherine, mga iba talaga yung charisma nila, no? May isa nga dito, 5,000, 6,000, 4,000. Basta, makita mo yung difference, mga kasembreros, no? Sa charisma, pagiging charismatic at saka malapit sa tao ng cast din, mga kasembreros. Parang kumbaga pa yung hatak nila sa tao, ibang-iba talaga, mga kasembreros. Hindi naman nakapagtataka yun kasi nga hindi naman magiging 1 billion plus yun kung hindi ganun katindi yung kanilang charisma sa mga tao, mga kasembreros. And yung mga pictures at saka videos na pina-flash po natin sa screen ay mula mismo ito, no, sa Instagram ni Sir Miko Del Rosario, mga kasembreros, which is nakaka-amaze lang talaga, mga kasembreros, no, kasi nga mutual friend nila or mutual friend siya ni Ma'am Katrina at saka ni Sir Alden, mga kasembreros. So baka yung niregalo ni Sir Alden ay siguro 500,000 or 300,000, 400,000 na mga worth, mga kasembreros. Baka 1 billion, no? Kasi mabili nga siya ng bike na Colnago. So how much more dito sa nung birthday ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Inisip ko rin kung ano yung niregalo niya, kaya Baby Kyo, mga kasembreros, no? Kasi sobrang close din ni Sir Alden si Baby Kyo na hindi pwedeng hindi niya ito regaluhan, mga kasembreros, kasi nga sobrang close sila. So, yun po, no? And then, so yun, no? Talaga nakakatuwa ito, mga kasembreros, na balita. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So, si Sir Alden ay parang meron silang dito, no? Parang kulitan time. Parang napatawa siya dito na parang nagkaroon sila ng photo shoot behind the scene. Tapos, parang baliktad, sabi nung dito nag-a-arrange or nagka-camera, mga kasembreros. So, tapos napatawa lang sila ng konti. And then ito, next item natin. So, nag-drop na ang Netflix, mga kasembreros, ng panibagong or ng parang first teaser nila ito, mga kasembreros, or first cut doon sa eksena nga nila sa korte, mga kasembreros, no, na kung saan ay si Ma'am Annette Gozon ang presiding officer or judge, mga kasembreros. And yun nga, no, yung sa eksenang ito, alam natin, no, parang nautal-utal si Sir Alden, tapos si Ma'am Heaven ay parang nautal-utal, tapos si Ma'am Heaven dito ay sobrang fluent at saka diretso. So si Jennifer Templo
Tapos si Mama Annette Gozon yung ano. So maganda, no? Ang daming nagandahan talaga dito. And yung acting prowess ni Sir Alden ay talagang dito, si Alexander Roman talagang wapati ng kilik or nagandahan. Maraming nagandahan mga kasembreros. Maraming plot twists, no? So ito ang dinrap ng ano. Nakakatuwa dito kasi parang yung yung Netflix na Facebook page, siya yung may pinakamaraming views so far, no? 500,000. Kagabi ito in-upload ng Netflix mga kasembreros, no? Yung isa sa mga cuts ng Out of Order nga ni Sir Alden. Nakakatuwa, no? Kasi 500,000 mga kasembreros kumpara dun sa iba na mga Hollywood and mga pinost ng Netflix Philippines ay kukunti lang yung views. So ibig sabihin may hatak talaga mga kasembreros, no? At saka tumitrending si Direk Alden mga kasembreros. So alam na naman natin yung story ito, no? Na parang pinagalitan siya kasi 1 minute late nga siya. Tapos pinapagalitan siya ni Judge Ma'am Annette Gozon mga kasembreros dito sa eksenang ito. So yun po, no? And then ito, next item natin mga kasembreros, yung Viva Films or Viva Artist Agency mga kasembreros, nag-drop din sila, no? Nung kanilang video na ginawa doon mismo sa premiere night, pero nag-interview sila ng mga, kumuha sila ng mga honest reactions or feedback mga kasembreros mula kina Betong, kina Matt Lozano, kaya Francine Diaz, no, yung kanilang ano, at saka kaya yung sa kila Ma'am Barbie Forteza, of course, no, yung best friend ni Sir Alden Richards mga kasembreros, and then kay Sir Nelson Canlas, no, na parang reaction or Francine Garcia pala, Francine Diaz tuloy. Francine Garcia, no, na part ng pelikula din. Then kay Ma'am Heaven and yun. So kay Sir Alden. So congrats, na alam niyo nakaka-touch, no, bilang tayo ay Kathleen fan ay talagang tao dito talaga nakaka-touch, no, na sobrang the best ni Sir Alden. Lumilevel up kumbaga pa yung career, hindi lamang sa acting kundi maging sa producing at saka sa directing mga kasembreros. So salute, no, hats off kay Sir Alden Richards mga kasembreros. And then ito, of course, no, yung kanyang prayer, unahin ko muna itong verse niya mga kasembreros, no. Yung kanyang verse for today ay dito 1 John 3:10 mga kasembreros, no. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down ourselves for our brothers and sisters. So, amen and amen, Pops Alden. Ang ganda nun. Ang ganda ng design niya. Hindi lang gaano makita yung words or letters, pero yun siya, no? 1 John 3:10. So, actually ito sa gusto kong verse, mga kasembreros, no? Napakaganda. And then, yung kanyang prayer, of course, no? Hindi nawawala talaga ito mga kasembreros. Sabi niya, Dear God, help me set my mind on the hope that I have in Christ. I hope that that doesn't fade with circumstances. I don't hope like the world hopes, but confidence is anchored in your eternal kingdom. Remind me daily that this life isn't all there is. As Romans 15:13 says, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope. By the power of the Holy Spirit. Thank you that my hope is secure in you, and that what's ahead is far greater than anything I face today. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Talagang nakakatuwa kasi alam mo yung after ng recognition, after ng yung skill, after ng achievements niya sa industriya ng showbiz, merong prayer, merong word of God mga kasembreros na yun yung talagang kumukumpleto na sa buhay ng tao. It's not about the achievements, it's not about the influence or the popularity or fame or kasikatan or yaman. It's all about Jesus Christ. It's all about God. No, napakaganda mga kasama, no? Parang mapasumatotal ang tao, hindi siya kompleto without the word and God mga kasembreros. So grabe, talagang salute kaya Pops Alden. Alright, sinatch sa ating Kathleen items, no? So, panatag tayo mga kasembreros, no? Kasi alam natin na yung mga mutual friends ng Kathleen, no, ay talaga nag-uusap din. Sila mismo, no? Si Sir Alden, walang bad blood mga kasembreros sa kanila kasi nga
nagko-communicate pa rin sila. Kasi hindi naman pwedeng sabihin na after ng Hello Love Again, natapos lahat ng friendship eh. Yung kay Ma'am Catherine at saka Sir Alden niya, after ng Hello Love Goodbye, di ba? Hindi doon naputol yung kanilang communication. Nagte-text, nagchat-chat. So, alam niyo na, no? So, alam natin na, na gano'n ang nangyayari mga kasras. According din yan sa kanilang mga interviews na nahuhuli din sila dati sa kanilang mga words mga kasras. So, that friendship, that closeness, that relationship should not end there mga kasras. And hindi lang siya gano'n mga kasras. So, it's deeper and more meaningful. So, single lang talaga ang Kathleen sa ngayon because they have priorities and adventures na tinatahak. Alright, so that is it. Ngayon po ay October 3, 2025, Friday na po. Weekend na po bukas. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang cute po nito mga kasembreros. Ang title po natin, Pamalo sa Tupa, Baka. Ecclesiastes 12:11. The words of the wise are like goads. Yun po siya, no? And the words of scholars are like well-driven nails given by one shepherd. Napakaganda mga kasembreros, no? Pamalo sa tupa at saka baka. Ang goads po mga kasembreros na G-O-A-D ay ito po yung stick, no, na dala-dala ng isang shepherd, no, tagabantay ng tupa o ng baka. So ganito ihambing ni Haring Solomon mga kasembreros ang salita ba? Yung payo, yung reminder o yung paalala, yung advice or yung counsel ng isang taong matalino. So, isinulat niya Haring Solomon mga kasembreros itong Ecclesiastes, no? Bilang siya pinakamatalinong hari, no, ever recorded sa kasaysayan. So, Ecclesiastes 12:11 ay patungkol sa wisdom, no, karunungan or kaalaman mga kasembreros na inihahambing. Kung metaphorical comparison ng mga salita, counsel. Kasi parang ano lang yan eh, parang yung advice ng magulang mo, advice ng nakakatanda sa'yo, yung mga experience na ng mga tao sa buhay natin, mga kasembreros na, kasi ang magulang natin, hindi naman sila lahat nakapagtapos ng pag-aaral, no? Hindi naman sila lahat naging teacher or naging professional mga kasembreros or office worker. So, tulad ng nanay ko, no? High school siya mga kasembreros, pero sa awa ng Panginoon ay strategic siya, and then binigyan siya ng wisdom and talagang yung karunungan ng Panginoon rin mga kasembreros. So kahit hindi siya nakapagtapos ay talagang binigyan siya ng karunungan ng Panginoon mga kasembreros. And every time she advises me, no, every time she counsels me, every time may reminder siya, paalala sa buhay. So kahit ako ay nakapagtapos ng kolehiyo, siya hindi, nakikinig pa rin ako sa kanya kasi nga experience ko kasi sila talagang papunta pa lang tayo, pabalik na sila mga kasembreros, no? Nakailang ikot na nga, no? Kumbaga pa parang sa pupuntahan na destination, papunta pa lang tayo, sila nakailang balik na, no? Parang ganun mga kasembreros. That's why every time na may nagka-counsel sa atin na malapit sa ating buhay, mga pastors natin for example, yung mga magulang natin, kuya atin, so on, kapag nasa tama naman, no, kasi hindi naman sila mag-a-advise ng mali mga kasembreros, ay sundin po natin. So para itong parang stick ng pamalo mga kasembreros sa mga tupa at baka. So imagine niyo tayo yung mga tupa at baka, tapos yung pamalo ay yun po yung counsel, yung reminder, yung discipline ba nila mga kasembreros sa atin para tayo po ay may tuwid. Kasi hindi naman gagamitin ng stick mga kasembreros kapag walang kailangan disiplinahin. Kung hindi mo naman papaluin ng isang bata kung wala naman ginagawang masama, no? Kung gagamitin lang yan kapag kunwari nakasampung ulit na ng kasalanan, no? Binigyan nyo ng warning 4 na beses, 5 beses, ginawa pa rin, no? So, yun ang gagamitin, no? Gagamitan na siya ng pamalo mga kasembreros kumbaga pa may konting sipa at may konting sakit na para matuto. So, ganun din po sa atin mga kasembreros, no? The comparison between the words of the wise and goads and firmly embedded nails in this verse illustrates the powerful impact of wisdom and guidance from knowledgeable individuals. So, yun nga, no? Mula sa mga matatalinong tao, mula sa mga matatalinong individuals, mga kasembreros sa ating paligid, nakapupulutan natin ng aral at dapat nating sundin sila mga kasembreros. And ang goad kasi, no, sa isang setup, sa isang shepherding na tagabantay ng tupa or ng flock mga kasembreros,
or ng mga kambing or ano man dyan, mga baka, mga kasembreros, ay ganun po siya, no? Similarly, the image of firmly embedded nails signifies that the teachings and sayings of the wise can deeply impact our thoughts and actions, often leaving a lasting impression on our lives. So isa rin ditong kinumpara pa, no, yung mga words or yung mga reminders ng isang scholar o ng isang taong matalino ay para siyang isang parang yung mga kuko, mga kasembreros na maganda, no? Pati well-driven, ang kulit lang, well-driven nails, mga kasembreros. Think about it. Have you ever received advice or heard words from someone wise that stuck with you long after they were spoken? Those words might have been like goads. Yung mga salitang daw na minsan naka-receive ba tayo ng mga advice, mga counsel, and then tumatak sa'yo yun, and then in the course of time ay para silang naging goads, no? Parang naging pamalo na stick, mga kasembrer, sa atin, na urging you to reflect on your choices and make positive changes. They might have been like firmly embedded nails, securely anchoring themselves in your mind and guiding your decisions. Ang verse po nito nagre-remind sa atin ng kahalagahan talaga ng wisdom. So yun po siya, no? Ang wisdom, ang kaalaman, mga kasembreros, ay ito yung magdidirect sa atin, no? Especially kasi ang wisdom ay nagmumula talaga sa Panginoon, no? Heavenly gift ang wisdom, mga kasembreros, unlike sa knowledge. Ang kaibahan kasi ang wisdom, kapag meron kang wisdom, magkakaroon ka agad ng knowledge, no? Parang yung knowledge mo, yun yung fuel. Pero mas mataas talaga ang level ng wisdom kasi it's God-given gift, mga kasembreros, ang wisdom. So hindi malayo, parang interconnected, no? Intertwined yung dalawang yun, na wisdom and knowledge. Kapag meron kang wisdom, matik yun na meron kang knowledge kasi nga yun ang mas mataas na level. Yung knowledge may be the foundation or yung mga first step niya, mga kasembreros, toward wisdom. Kasi kung knowledgeable ka, mag-aaral ka ng salita ng Panginoon, no? Magbabasa ka, magre-research, and so on, mga kasembreros. And especially yung wisdom kasi yung application ng ating natutunan. So ang wisdom, hindi lamang siya yung mere mga philosophies, mga principles, mga theologies, theories, mga kasembreros. Hindi lamang siya, no? Hindi lang habang nagbabasa ka, yun yung parang yun yung fuel na kapag na-apply na natin yun po yung magiging wisdom, mga kasembreros, no? Yung sa application talaga. And the book, sabi dito, the words of the wise are like goads, paints a vivid picture of how wisdom can sometimes be sharp and uncomfortable. So yun siya talaga, kung hindi ka talaga komportable kapag ikaw po ay dinidisiplina, parang ayaw nating marinig, no? Kasi medyo kasi disiplinahin kita, parang papaluin, parang ganun. So masakit siya sa tenga, yes, no? Para siyang mapait, pero kapag atin pala siyang isinabuhay, sinunod, mga kasembreros, ang kaalaman, ang wisdom, ang counsel, ang advice, ay it will direct us sa success, no? It will lead us to victory, mga kasembreros, at positive choices sa buhay. Merong good result talaga if we obey, no? If we do the advice, no? The reminder, mga kasembreros, na obey the word of God in above all, mga kasembreros. Similarly, their collected sayings like firmly embedded nails underscores the enduring and reliable nature of wisdom. Like nails that secure and hold things together, wise teachings offer stability and structure in our lives. So ang nails pa natutukoy dito ay mga pako, no? Hindi pala yung kuko, mga kasembreros, sorry po. So yun siya, no? Kapag di ba ang pako, yun siya yung parang pag may pako ay talagang matibay siya, mga kasembreros, sa mga nagpapanday at mga karpintero natin, mga kasembreros. So as we navigate our own journeys, valuing and seeking wisdom remains crucial. Reflect on the wise teachings that have shaped your path and consider seeking wisdom from God in His Word. So unang-una talaga yon, no? Talagang yung salita ng Panginoon, pagbabasa ng Biblia, number one talaga yun. Tested and proven ko po yun, mga kasembreros. I can testify, I can attest, mga kasembreros, strongly, no? Na talagang effective po kapag tayo po ay nagbabasa at palabasa ng salita ng Panginoon. Talagang bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. And of course, no? Hihingi natin siya sa panalangin, Lord, give me wisdom, give me counsel, no? Kasi mga tao talagang gusto ng sarapati blessing, no? Talagang matupad yung ganito, matupad yung ganyan na dream nila. Pero importante din talaga na we should ask wisdom.
we should ask and pray mga kasmeros na good choices, good plans, yung will ng Panginoon and so on. Kasi mas mabuti yun mga kasmeros, no? Kagaya ni Haring Solomon ay nag-pray siya ng wisdom and yun nga, no? Although sa later life ni Solomon ay nagkasala siya pero bumawi siya mga kasambreros. So kasi hindi tayo perfecto lahat mga kasambreros, no? Only Jesus Christ and God Himself are perfect. Pero ang kagandahan dito ay nagbibigay ng chance ng ating Panginoon mga kasambreros habang tayo ngayon ay buhay pa, no? There is as long as there's life, there is hope mga kasambreros. Alright, so masakit ang pakinggan, no? Pamalo sa tupa or sa baka or sa atin, pero yung counsel, advice ay talagang may magandang impact at magandang resulta sa ating buhay and sa ating pamilya in general. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom, no? Na nagmumula sa salita ng ating Panginoon and God Himself. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga surasan pa. Alam po. I love you all.